Well, gusto ko ba na mawala yung ritual ng pagbibinyag? Pwede. Kasi sa totoo lang, ang corny nung pagbuhos ng holy water, ang lakas makakulto ng dating. Pero, yun nga, isang dahilan din yung binyag sa get together para makakain tayo ng sama-sama, makapagkwentuhan. Kung susumahin ko lahat, no big deal para sa akin. So again, pag may nagsabing atheist ako, sinasabi niya lang na hindi siya naniniwala sa isang God or gods. Ako, hindi ako naniniwala kasi para sa akin dapat base sa ebidensya. At hindi ko makita ang ebidensya. So hindi ako naniniwala. Kung wala kang belief, isa kang atheist. Ganun lang kasimple yun. Okay? Yung agnostic naman or yung agnosticism ay may kinalaman sa knowledge. So yung atheism ay paniniwala, yung agnosticism ay knowledge or kaalaman. Yung term na to ay unang ginamit ng English biologist na si Thomas Huxley noong 1869. Gnostic, ang ibig sabihin ay knowledge at A ay without. So without knowledge. So ang agnostic ay ang nagsasabi, hindi ko alam. Dahil hindi sapat ang impormasyon. Para siyang undecided position or neutral. Nasa gitna, kumbaga. Yung iba, ang iniisip nila na play safe ang pagiging agnostic. Pero sa totoo lang, ito yung pinaka-honest na posisyon. Kasi ang sinasabing God ng mga tao ay yung supernatural daw. Ang problema, wala tayong way para matest ang supernatural. So, paano natin mapapatunayan or mapapabulaanan ang isang bagay kung wala tayong sapat na kakayahan para malaman yun? So, I don't know ang tamang sagot. Lilinawin ko din na ang term na atheist at agnostic ay hindi mutually exclusive. Pwede siyang pagsamahin or gamitin ng magkadugtong. Pag tinanong mo ko about evolution, kung naniniwala ako sa evolution, sa ebidensyang makikita natin, no question sa bagay na yun, oo ang sagot ko 100%. Sa tanong na kung saan galing ang Big Bang or anong purpose ng universe, ewan ko. Agnostic ako sa tanong na yun. I don't know ang sagot ko sa iyo. Bakit? Kasi walang enough information. Now, hindi pa din natin alam kung meron or kung anong nangyari before the Big Bang. May mga theory kagaya ng multiverse, pero wala pang ganong kalakas na data. Siguro in the future, pero okay lang sa akin yung sagot na I don't know sa ngayon. Kailangan pa din ng matibay na ebidensya na maipakita. So, hindi dahil walang sagot or walang explanation, sapat ng dahilan yun para maniwala ka sa isang Diyos. So, ewan ko kung bakit may time and space, ewan ko kung bakit may lamok, hindi ko alam kung bakit tayo nandito at kung anong meaning at purpose ng buhay mo, paano nag-umpisa ang universe at kung anong mangyayari sa atin pag namatay tayo. I am without knowledge. I am agnostic. I don't know sa mga part na yon. So ako ay isang atheist kasi hindi ako naniniwala sa God or gods at agnostic din ako kasi hindi ko alam ang sagot sa lahat ng katanungan about life at yung pinagmulan ng universe. Kaya kung specific definition, ako ay isang agnostic atheist. Okay? Isa pa ay yung term na secular. Ang ibig sabihin naman nito ay isang bagay or mga gawain na hindi religious or spiritual. Una itong ginamit noong 1851 ng British writer na si George Holyoake. Maraming usage or gamit yung word na to lalo na pag sinabing secularism. Yung ism na dinagdag sa uli means nagiging sistema or ideolohiya na siya or movement or kilusan. Meron tayong masasabi na tatlong klase ng secularism. Yung political, number one. Yung separation ng church and state. Ito yung pinaka-common na alam ng karamihan ng tao pag sinabing secular. Yung idea na makakabuti na ang gobyerno at simbahan ay magkahiwalay at independent sa isa't isa. Ang focus nito is more on separation ng gobyerno at religious beliefs at walang kinalaman ito kung naniniwala ka kung totoo hindi ang existence ng isang God. Meron din mga God believers na may ganitong opinion. Naniniwala sila sa God pero at the same time gusto nila na separate din ang government at religions. Para sa akin tama yon. Dapat ang gobyerno ay hindi nagpo-promote ng kahit anong religious beliefs at kahit atheism. Ideally, neutral sila dapat. Kasi halimbawa, ang isang public school, alam natin na tax ng bayan ang nagpapagana dyan. Sa isang bansa, merong iba't ibang religious beliefs. Karamihan ng teacher dito sa Pilipinas ay Katoliko at tinuturo ang magdasal yung mga bata. Paano yung mga Muslim, yung mga Aglipayan at yung mga atheist na nagbabayad din ng tax? Isipin mo, kung nag-aaral yung anak ko doon, araw-araw tinuturuan siyang magdasal yung teacher. Sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Tatatak sa isip ng anak ko na may God na tumitingin sa atin dito sa mundo. Lalaki siya at iisipin niya na pag pinagdikit niya yung kamay niya at nagsalita siya ng mga salita, may mangyayari na sa buhay niya. Walang Diyos sa puso, ngunit may pag-asa.